word ay katiwala. Sabihin mo sa iyong sarili one more time, ako'y katiwala. Ako'y katiwala. Ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay isang katiwala. Tiwala tayong lahat ng Diyos. Amen. I want to begin this with a quote from C.S. Lewis, sa Mere Christian. Sabi niya, every faculty you have, your power of thinking or of moving your limbs from moment to moment is given you by God. Lahat ng meron tayo, lahat ng pag-iisip, lahat ng meron tayo mga kapatid, kung paano tayo kumilos, yung ating hininga, yung ating iniisip ay sa Diyos. Amen? If you devote every moment of your life exclusive to His service, you could not give Him anything that was not, in a sense, His own already. Lahat ng meron tayo dito ay sa Diyos. Tama? Amen. Yung ating hininga, sa atin ba to? Hindi. So, kanino to galing? Kay Lord. Yung ating katawan, kay Lord din galing. Yung ating pag-iisip, kay Lord din galing. Sa Kanya lahat. Lahat ng ating ginagawa at kinikilos sa Kanya. And every time, every moment, sa Kanya ito. Wala tayong pagmamay-ari dito sa mundong ito. Wala tayong masasabi na, Lord, akin tong hiningan to. Hindi to galing sa'yo. Itong buhay na to, akin to, Lord. Hindi rin, mga kapatid, dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay nanggaling at sa Kanya. Nanggaling sa Panginoon at sa Kanya, mga kapatid. Whether we like it or not. Wala tayong pwede maipagmalaki sa Panginoon na, Lord, itong aking pinaghirapan, akin to. Yung aking kinita, akin to, Panginoon. This is mine. Walang sa'yo dito. Pinaghirapan ko to. Yung mismong ating hininga nga, hindi nga sa atin eh. Sa Kanya eh. Kaya ating lakas, sa Kanya din. Kung paano tayo mag-isip. Sino dito ang matalino, mga kapatid? Yung matalinaw. Even yung ating pag-iisip ay Kanya din. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Kanya. 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Lahat tayo ay biniyayaan ng regalo, mga kapatid, at kakayahan, abilidad. At sabi ng 1 Peter, kailangan natin itong gamitin at maging magandang katiwala ng biyaya ng Diyos. Sino na ang nakatanggap ng regalo, mga kapatid? Itong barong na to, regalo to, mga kapatid. Praise God, glory to God. So, sinuot ko. Amen. Para magandang tingnan. Amen. At saka para ma-bless kayo, mga kapatid. So, baka pag hindi ako nagsuot nito, nagsuot ako ng pangit, mga kapatid, hindi kayo mabibless, hindi ba? So, lahat ng meron sa atin, pinapagamit natin para rin sa iba. Alright? At magandang katiwala. Binigay sa akin to ng NCRD Youth. Amen. Thank you, Lord. So, salamat po sa barong. Meron akong bagong barong. So, amen. So, lahat tayo ay merong binigay sa atin. Amen? Binigyan ng kakayahan, ng lakas, ng talino, at naniwala ko, mga kapatid, wala ni isa dito na walang kakayahan. Meron kang kayang gawin. At kung ano man yung kaya mong gawin, at ano man yung abilidad mong gawin, ay hindi sa iyo yun, or hindi dahil sa kakayahan mo, kung hindi ito po ay ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen? Meron tayong mga magagaling umawit, mga kapatid. Na-bless tayo kanina kay Brother Chris. Amen. Nagsi-second voice. Ayan. So, talentadong Chris. Ay, talentado, di ba? Mga kapatid. So, lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Amen. So, kaya nga, kapag meron tayong nagawa, mga kapatid, meron tayong mga abilidad, di ba? Pag binabati siya, sabi natin, oh, glory to God.
Dahil lahat ng ito ay galing sa Kanya. Kung hindi lang dahil sa Panginoon, ay wala rin naman ito sa atin. Hindi natin, ipinagkatiwala lang talaga ito sa atin. Lahat ng bagay, isipin nyo, yung anong meron kayo ngayon, na pwede nyong sabihin na sa iyo, wala, no? Kahit yung bahay mo na pinaghirapan, pinagkaloob lang din yan ng Panginoon. Yung lote, mga kapatid. Ano pa? Yung lote. Amen. Yung sasakyan. Praise God. Kung meron kang bike, mga kapatid, purihin ng Diyos. Sa Kanya galing yan. Pinagkaloob ka ng motorsiklo, purihin ng Panginoon. Amen? Anong sunod doon? Bitikleta. Purihin ng Panginoon. Sa Kanya rin galing yan, mga kapatid. Amen. Ano pa? Sasakyan. Volvo. Lokin. Ano pa yan? Kahit Volvo Lokin yan at original na Volvo, galing pa rin sa Panginoon yan, mga kapatid. Kay tatay, Nissan, di ba? Kay tatay ko ito nalaman eh. Nissan Andar, Nissan hindi. Ang sunod niyan tay, ano na? Raptor. Praise God. Rapture. Hindi lang tayo nag-aantay ng Raptor, nag-aantay din tayong Rapture. No? Bago mag-Rapture, Raptor muna. Amen. Lahat ng bagay na yan ay galing sa Panginoon. Wala tayo pwede pagmalaki, mga kapatid. Yung ating mga trabaho, yung ating career, amen, yung ating mga grades sa school, ano pa, yung ating mga pinagkakitaan, ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo are good stewards. Nawa, tayo ay tawaging good stewards. Sayo po ay lahat ay katiwala. Amen. Kaya nga, di ba, pag nagde-dedicate tayong bata, kahit yung mismong anak natin, hindi rin sa atin, galing din sa Panginoon. Kaya natin siya didikit. Didikit natin sa Panginoon. Yung binasa natin kanina, mga kapatid, sa Matthew 25, kung inyong napansin, ang sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Servant or steward. Pag sabi mo steward, katiwala. Lahat ng pinagkatiwala sa iyo ay inalagaan mo, iningatan mo, ginamit mo para sa kanyang kapurihan. Amen? Kung napansin niyo, mga kapatid, yung same thing na binigyan niya ng 5 talents, tsaka yung 3 talents, same thing lang yung sinabi. Di ba? Well done, thou good and faithful servant. Walang mention doon kung gaano kalaki yung kanyang na ipalaki o naipundar. Ang sinabi lang ay, well done, ikaw ay naging tapat. Okay, naging tapat. Ito yung requirement ng isang good steward, mga kapatid. Okay? Yung binasa natin dito, moreover, sa verse 2 ng 1 Corinthians, yung binasa natin, verse 2 ng chapter 4, moreover, it is required. It is required in stewards that a man be found what? Faithful. The only requirement for being a good steward is faithfulness. Tagalogin natin, katapatan. Sabihin mo ulit, katapatan. Yan ang Tagalog ng faithfulness. Katapatan. It is not, pagdating pala natin doon, pag na-meet na natin siya finally, it is not about how big your success is. O gaano kalaki, o gaano kakagaling sa iyong abilidad. Kung hindi, o gaano kalaki, o gaano kaunti ay binigay sa iyo, mga kapatid. Kung hindi, i-require sa iyo ng Panginoon kung gaano ka naging katapat sa bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Katapatan. You know, we're often drawn sa mga stories, no? Yung mga success stories, di ba? Masarap makinig eh. Yung mga achievements, yung kanilang mga naabot, mga kapatid, yung kanilang mga accomplishments, yung mga athletes na ang gagaling ng mga nagagawa, mga kapatid, yung mga businessman na mayayaman, di ba? Nadadrawn tayo, sarap makinig ng kanilang mga kwento, mga success stories and human accomplishments. Wala namang mali doon, mga kapatid. There's nothing wrong with that. Pero hindi iyon ang standard ng Panginoon kung saan tayo i-measure sa success natin habang tayo nandito sa mundo.
Hindi yon ang measurement ng Panginoon. The Lord values faithfulness. Katapatan. And the rewards and the praise, well done, will not come until His coming. Hindi pa agad-agad darating yon, yung well done, thou good and faithful servant. Hindi ang katulad ng nandito tayo na every quincenas, kapag magaling ka, meron kang magandang sweldo, meron ka pang incentive. Amen. At pagdating ng 13th month, sumudungaw na naman si Jose Marichan. Malapit na mag-December, mga kapatid, nag-aantay tayo ng mga incentives at ng mga ating sweldo. Kumbaga, parang meron kang inaantay, agad-agad, nandiyan na. Kasi ang reward dito sa mundo, mabilis lang eh. Pero sa Panginoon, mga kapatid, yung faithfulness, hindi pa yan agad-agad mare-rewardan until ma-meet mo siya. Alright. Kaya, tingnan natin, ano ba yung faithfulness? Ano ba yung katapatan? I-define natin yung katapatan, mga kapatid. Okay. So, naganap ako ng ilang mga meaning. Ito, nabasa ko kay Wiki. Definition ni Wiki. Ang sabi ni Wiki, ng ating kaibigan ko to si Wiki, mga kapatid. Faithfulness means unfailingly remaining loyal to someone or something, tama? And putting, ito mas gusto kong meaning, and putting that loyalty into consistent. Everybody say consistent. Consistent practice regardless of extenuating circumstances. Ang ganda ng meaning. Okay? Loyalty into consistent practice regardless. Ginagawa mo pa rin siya kahit anong mangyari, kahit ano ang kalagayan, kahit anong sitwasyon, magiging tapat ka kapag ginagawa mo pa rin yung loyalty na yon, consistent ka sa anumang bagay. Ito pa isang meaning. Gusto ko ito isang meaning. Hindi ko alam kung saan ko nabasa ito, pero nagustuhan ko. Faithfulness is the act of being true to your word or promise. Sino na dito ang nangako? Mamahalin kita araw-araw. Gandang pangako, mga kapatid. True to your word or promise. Alala niyo, una kayong na-convert, no? Grabe, gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko magpakatapat. Yung talagang araw-araw nasa church ako. Grabing promise, mga kapatid. It's the ability to follow through on commitments with dedication. Ganda, di ba? Faithfulness is the act of being true to your word or promise. It's the ability to follow through on commitments with dedication. Nag-promise na ba tayo sa Panginoon? Alam ko lahat tayo, nasubukan na mag-promise sa Panginoon eh. Lalo na ang time ng kainitan natin. Di ba? Lord, ito talaga gagawin ko, Panginoon. Na-bless ako sa aking brother. Gusto ko rin gayahin yun. Gagawin ko to. Kamusta yung commitment na yun, mga kapatid? Ano nang nangyari? Amen. Misa siguro sinabi mo sa buhay mo, sa Panginoon, nagpapagamit ka sa Kanya. O siguro may nag-commit dito na, Lord, every Sunday talagang a-attend ako. Wala akong imi-miss out na Sunday. Ano pa bang mga pwede nating maging commitment? Ang iba siguro sa atin, maging matapat na naglilingkod. Lord, atinan ko yung mga gawain. Sarap magbigay ng promise sa Panginoon, no? Ang tanong dyan is, gaano ka ka-faithful doon sa bagay na yon na ipinangako mo sa Panginoon? Yes, nakaka-bless mga kapatid, merong mga tao na talagang tapat. Yung talagang every Sunday, hindi ka na magtataka kung nandiyan siya. Magtataka pa kung wala siya. Di ba? Kasi faithful eh. Pero merong iba na hindi gaanong faithful, no, mga kapatid? Yung hindi talaga lagi na nag-church. Talagang minsan lang. Eto, church pa lang to, mga kapatid, ha? Yung every Sunday pa lang to. One factor pa lang to ng faithfulness.
Amen. Siguro sa simula, pero katagalan siguro pag mag-mature na mga kapatid, katagalan maging tapat na rin siya, every Sunday na rin niya gagawin. Amen. Pero meron talagang mga ganun, no? Yung hindi pa talaga siguro. Ewan ko lang, mga kapatid. So, hindi mo, parang normal lang na, parang anong tawag doon? Palitaw? Palitaw. Ano tawag tayo? Nissan? Nissan nandyan, Nissan wala. Lulubog lilit. So, hindi pa talaga ganun katapat. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, may mga taong nakikita si Lord na tapat na naglilingkod sa Kanya, regardless of what? The extenuating circumstances na nangyari sa buhay niya. Magugulat ka, nag-church pa rin, kahit na may problema silang malaki sa bahay. Yun ang tapat, mga kapatid. Tapat na naglilingkod. Hindi pwedeng mawala sa buhay ko to. Amen. One part pa lang yun, yung every Sunday. Maaring nga iba ay nagkaroon ng promise sa Panginoon, Lord, magpipray ako araw-araw. Sino nakagawa ng ganung promise, mga kapatid? Lord, magpipray ako araw-araw. Every day. How's your faithfulness with that? Kamusta po yung ating katapatan regarding sa ating prayer life, sa ating devotion life, sa ating Bible reading, sa ating pamumuhay ng kabanalan, at siguro isingit ko na rin, sa ating pananalapi. Kasi every time na sinasabing stewardship, laging nababanggit yung mga bagay-bagay, mga kapatid, yung mga meron tayo sa mundo, yung ating pananalapi, yung ating mga material na bagay. Actually, hindi lang tayo dapat doon pala maging matapat, kung hindi, sa lahat ng bagay. Yung ating ikapu, yung kanina, nabanggit kanina ni Brother Billy, yung ating pagbibigay ng ikapu ay hindi lamang sa laki or sa liit, kung gaano tayo katapat sa pagbibigay. Katapatan. Kamusta kaya yung mga bagay? Siguro naalala natin yun, no? Yung mga time na yun, no? Mga kapatid na, wow, ang dami kong promise ko sa Panginoon. Sarap dito. Gagawin ko to, mga kapatid. Amen. Naalala natin yun. Ang question is, nananatili pa ba? Nananatili pa ba siya? It is our commitment with God. It is our faithfulness with God na kinakount niya. Actually, hindi mo naman yung sinabi sa tao, di ba? Hindi mo naman yung sinabi sa iba. Sinabi mo yung kay Lord. At commitment mo yun sa Panginoon. That's commitment. And you know what? Ino-honor ni Lord yung ating commitment. Ine-expect ka niya sa commitment mo natin. No, parang, kaya nga minsan, di ba, pag minsan na hindi natin nagawa yun, para bagang nagigilty tayo, na sabi natin, Lord, ine-expect mo ako tuwing Sunday. Alam ko, nandiyan ka, nag-aantay ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, kahit na minsan di tayo nagiging ganong katapat, you know what? God is still faithful to us. Hallelujah. Pinapaalala niya sa atin yung ating mga ginawang commitment, mga kapatid. Patuloy niya tayong tinatapik. Hallelujah. Ganon katapat ang ating Panginoon. Amen. Burihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Oh, Jesus. Meron ako nabasa na 4 areas na pwede niyong 4 na M, na kung saan tayo pwedeng maging tapat. Okay. 4 areas. 4 na M ito, mga kapatid. 4 na M. Yung una is yung marriage. Amen. Sana I can elaborate on this kasi ang hirap mag-explain kapag alam mo yun? Yung wala ka pa doon. Yeah. Hindi ka masyado makarelate. Pero based sa mga nakakausap ko, mga kapatid, ang isa sa syempre, pag may asawa ka, di ba, talagang hanapin mo yung tapat. Tama ba, mga kapatid? Yung honest. Mahirap naman yung meron siyang tinatago, hindi ba? Lakas nila. Tama ba? Gusto natin yung may Actually, hindi lang sa marriage, sa lahat na any kind of relationship. Di ba? Pag meron kang tinatago at meron ng cheating, nangangalunya na. Hindi na tapat, di ba? Nawawala ng katapatan. Hindi na one and only. Ang dami niya nang sinabihan ng, you're my one and only.
Sinabi niya sa number 1, sinabi niya sa number 2, sinabi niya sa number 3. One and also and only. Amen. We need honesty. Especially sa marriage. Amen. So, mas maka-explain siguro yung mga may asawa ng mga kapatid, no? Kung kaano kahirap at kasakit na merong kahit nga lukuhin ka lang, di ba? Kahit nga hindi, yung maloko ka lang, nasubukan niya na ma-scam, di ba? Sakit sa dibdib. Nakakainis, di ba? Yung mga mismong scam pa lang yan, di ba? Na-scam. How much more kung ganito? Kung paanong binayolate yung pagkatao mo. Amen. We need to be faithful, especially sa area na to. Yung nangako ka na ikaw, sarap siguro, no? Doon doon sa altar, di ba? Pag nagkasama kayo. Sa hirap. Practice. Sa hirap at sa ginhawa. Sa ginhawa at kinhawa. Sabi, di ba? Till death, do us part. Ang gandang pangako. In sickness and in health. Ang sarap nun, di ba? Yung talagang tapat ka, mga kapatid, na kahit anong mangyari, ando dun siya. Hindi siya nanloloko, mga kapatid. Sa kaginhawaan, sa kalakasan, mga kapatid, nananatiling tapat ang iyong asawa. Mapalad ka pag may ganyang kakasawa. Oh, praise God. Amen. Amen. Hindi lang sa magandang bagay, kundi sa lahat ng sitwasyon. Amen. Ang iba kasi kapag medyo, no? Ewan ko, ano bang nagiging dahilan yan? Pag medyo nawalan na ng pera, iba na yung hindi natapat. Nagbabago na, mga kapatid. Tapos parang gusto mong iba to sa kanya yung bow nyo, no? Amen. Honesty. Not only in marriage, I think in any kind of relationship, we must be faithful. Tapat. Gandang quality yung tapat. Yung pangalawa is pangalawang M is ministry. Sa ministry, mga kapatid. Alam ko sa ministry ay dito, kahit sa ministry, mga kapatid, is volunteer man lang tayo, no? Hindi naman to swelduhan. Mapala tayo kapag may sweldo tayo dito. Wow, praise God. Darating na. Sana dumating tayo sa ganun, no? Imagine, may sweldo ka, no? Pero tayo ngayon, mga volunteer tayo, mga kapatid. And I believe, hindi lang yung porkit yung natayo dito ang may ministry, lahat tayo ay may ministry. Kung saan kang lugar nilagay, may ministry ka. And you know, di ba minsan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa mo, parang minsan napapaisip ka, may pakatutunguhan ba to? Itong group na inahandle ko, lumalago ba? Parang wala namang nangyayari dito sa ministry ko ba? Di ba? Parang minsan, na-discourage ka na, ano kayang ginagawa? May purpose pa ba lahat ng ito, Panginoon? Bakit mo ako nilagay dito? Ang sabi ng Panginoon, hindi lang sa nakikita mo sa laki or sa liit, ang gusto ng Panginoon is manatili kang tapat. Kung ano man yung ministry natin na inatang sa atin, mga kapatid, kung ano man yung mga inahandle natin, we remain faithful no matter what. Hallelujah. Sa mga bagay na inatang sa atin ng Panginoon, hallelujah. Ang sabi ng Bible, our labor is not in vain in the Lord. Merong gagawin ng Panginoon dyan. Hallelujah. Manatili ka lang tapat, gaano man kaliit, gaano man kalaki yung iyong ministry. Ang ministry mo ay taga-ligpit lang ng upuan, mga kapatid. Wag mong ilang yan. Taga-ayos, taga-map. Sa church, nag-iisip ka, ano kaya ang ministry ko? No. Maten ka ng church lagi, mga kapatid, at kinamayan mo lahat. Ministry mo yun. We're all ministers here. At kung ano man yung abilidad na meron ka, doon ka pwede makapag-minister. At kung ano man yung bagay na yun, mga kapatid, manatili kang tapat dyan. Hindi importante yung opinion ng iba. Huwag mo isipin yung opinion ng iba na, ay, feeling ko yung ministry ko, hindi masyadong pansinin. No, hindi yun ang usapan, mga kapatid. Ang usapan is,
gaano ka katapat dyan. Kung saan ka nilagay ng ating Panginoon. Amen? Your labor is not in vain. Huwag tayong manghina, huwag kang malupaypay kung parang bagang wala kang nakikita na bunga. Wala kang nakikita, ano ba to, Lord? Parang nasasayang naman yung pagod at effort ko sa mga bagay na ito. No, mga kapatid, nakikita lahat yan ng Panginoon at re-rewardan niya yan, mga kapatid. Darating yung araw. If you remain faithful sa iyong prayer life, ministry mo yan, mga kapatid, merong kapapalit yan. Lord, ano kayong ministry ko? Parang lagi lang ako nagba-Bible reading. Yung iba nga, di marunong, di na nagbabasa eh. Di ba? At least ikaw, tuloy-tuloy pa rin nagbabasa. Kahit anong mangyari, para bagang lagi mong hinahanap na, anong oras na ba? Ay, 5:00 na. Hinahanap na ako ni Lord. Babasa na akong Bible. Kasi ito na yung naging pangako ko sa Kanya. You remain faithful with that. Pangatlong bagay is moral convictions. Yung katapatan, hindi lang pala sa mga bagay na nakikita sa atin. Yung, yung, tapat yan kasi nakikita ko lagi sa church, nakikita ko lagi umaattend. Kundi doon din pala sa mga bagay na hindi masyadong pansinin sa atin. At you remain faithful sa iyong mga pinaniniwalaan, moral conviction, kahit na ikaw na lang mag-isa nag-i-stand doon sa belief na yun. And you know that's the truth. Usually, nangyayari ito kapag wala na tayo lahat dito sa loob ng church. Pag nasa labas na tayo at napapalibutan na tayo ng sanlibutan, how you remain faithful with your moral convictions. Faithful ako sa school. Ito madalas, pag napipeer pressure tayo, natin ka pa sa church. Wag na, youth service. Sama ka na lang sa amin. Saan ka naman mapapala dyan eh. But if you remain faithful with your convictions, nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon yan. Although hindi agad-agad ang reward, mga kapatid, pero kitang-kita ng Panginoon ang iyong mga bagay na pinaniniwalaan. Walang nakakita. Jogging pants muna ako. Tipong ganyan, mga kapatid. Pero pag meron kang moral conviction mo, hindi pwede. Pasulat akong letter. Kailangan makita sa akin ang pamumuhay ng merong kabanalan. Amen? Alala ko dati, naiya ako. Aminin ko, may mga failures ako. Lalo na elementary ako, mga kapatid. Parang hindi ko pa kaya mag-stand sa aking pananiwalaan. At nagkaroon doon ng, ano ba tawag doon? Ash Wednesday. Merong Ash Wednesday. Lahat sila nagpaabo. Yung may cross ba? May cross dito. Yan, cross dito. Pag uwi ko sa bahay, sabi ng mama ko, "Nak, ba't basang-basa dito mo?" Hindi ma'am, wala yan. Later on, na-realize ko mga kapatid, ba't ko ikakahiya? Yung pinaniwalaan. Lahat naman kami pinaniwalaan. Doon ako natuto mga kapatid. And then later on, sila na nagtatanggol sa akin. Wag yan si Kendrick kasi meron niyang Di ba mga kapatid? Kailangan lang nating maging faithful at tapat sa ating mga pinaniniwalaan. Amen? Yung pang-apat is yung moment. Ibig sabihin, anytime, any moment, regardless of the situation, regardless of anything that is around you, faithful ka. Kahit walang nakatingin. Gaano ka katapat. Marami kasing tapat lang kapag meron nakakita eh. Tapat siya pag meron, tapat yan kasi dami nakatingin eh. Lagi yung maaga. Talaga grabe worshiper yan ba? Hindi ko naman sa dadawin yung mga worshiper. Siyempre, hallelujah, glory to God, amen. Tapos, pagkalaki problema mga kapatid, hindi na talaga makapagpuri. Wala na rin pagpupuri. Pero yung worshiper na tunay, mga kapatid, whether in the good times or in the bad times, kahit may nakatingin, kahit walang nakatingin, nagpupuri yan sa Panginoon. Nag-worship yan sa ating Panginoon. Any moment, anywhere. It doesn't matter kung merong nakanunood sa'yo. Wala, mga kapatid. You still worship the Lord and praise the Lord. Ang ating kultura ngayon, mga kapatid, we are conditioned to move from one thing to another. Para bagang, parang yung kultura natin, sinusuportahan yung mga bagay na latest,
trendy, mga kapatid. We are conditioned to move from one thing to another and from person to person without thought. With no thought. Kumbaga parang, okay lang yan. Kalimutan mo na yan siya. Nawawala na yung ating katapatan, yung focus sa katapatan na kailangan matutunan, especially ng mga kabataan. Pag tinignan mo yung Bible, mga kapatid, maraming character dito na mami-mention about faithfulness. Unang-una, of course, ang ating Panginoon. But I want to especially mention this, yung buhay po ni Job. Buhay ni Job. Isa siya sa pinakasikat na character sa Bible. And yet, is rarely listed as one of the favorite. Hindi siya ganun. Ang paborito natin, di ba? Sila David. David, Goliath. Gusto natin yung mga ganun, mga powerful mga kapatid. Moises, hati yung tubig. C2. Hati yung tubig. Di ba? Mga Paul, ganyan mga gusto natin eh. Pero yung Job, si Job, yung nag-suffer. Kilala natin, pero okay. But he is one of the most faithful servant of God. Alam nyo, si Job, kung iisipin natin, baka tingnan natin, hindi talaga totoong nag-exist eh. Pero talagang mababasa at makikita natin sa Bible that he really existed. Siya po ay totoong tao. Ginawa siya ilang beses na example. Si Job po ay napakayaman. He is the most pinakamayaman sa East. Mayaman siya. Pag binasa mo yung chapter 1 ng Book of Job. Blines siya ng ating Panginoon. Meron siya 10 anak. Blines talaga siya. At maganda kanyang business. Di ba? Kumbaga lahat ng gusto mo ma-accomplish sa mundo, na kay Job. Yung mga success stories nating, wow, talagang yamang naman. Wow. Ay, mayaman lang pala, mayaman. Gusto natin yun, di ba? Siya, negosyante siya, mayaman siya, as in. At hindi lang yun, mga kapatid. Kahit naman yung mayaman siya, sobrang yaman niya na, faithful siya sa Panginoon. He is so faithful. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba't niyo nasabi? Pinagmalaki siya ng Panginoon eh. One that fears God and eschews evil. At alam niyo ba isa sa mga katapatan niya? Araw-araw siyang nagsasacrifice, pinagpipray niya yung kanyang 10 anak. Araw-araw. Tingnan mo gaano katapat yun. Pinagmalaki siya ni Lord. Kay Taneng. Pinagmalaki siya. At alam natin yung story, mga kapatid. Di ba? Sabi ni Taneng, Lord, pinagpapala mo lang naman kasi, kaya lang naman naging tapat yan eh. Kaya lang tapat yan kasi pinagpala mo eh. Alisin mo lahat. Tingnan natin kung maging tapat yan. Alisin mo lahat, Panginoon. Makikita natin kung talagang naglilingkod dyan sa'yo. Sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, sige, nasa iyong mga kamay. Huwag mo lang siyang galawin. Ang ginawa ni Job, ni Taneng, di ba? Inalis lahat sa kanya. Inalis lahat sa kanya, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang negosyo, lahat ng meron siya, mga kapatid. Mantakin mo, alisin lahat sa iyo. Kung anong meron ka. Yung sasakyan mo, yung pinaghirapan mo, yung tagal mo pinag-ipunan ba? 3 taon. Inalis lang. Pati anak, 10 anak niya, patay lahat. Isang araw lang. And yet, what? Job remained faithful. Naging tapat pa rin siya. Hindi siya nagkasala sa Panginoon, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Sabi, at, di ba 2 beses siya? Balik si Taneng. Hindi, Panginoon. Hawakan mo yung kanyang katawan. Tingnan natin kung maglingkod pa rin yan sa'yo. Sige, lahat gawin mo sa kanya, wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Lagay siya sakit, lahat-lahat, mga kapatid, bulutong, tagyaw, pigsa. Pigsa, siguro, lahat may pigsa ba?
Pigsa dito, sa ilong, yan, sa bibig, lahat may pigsa. Sino nagkasakit dito yung tipong hindi ka makahiga? Kahit anong pwesto mo, may tatama. Yung isa nga lang pigsa, di ba? Dati nagpigsa ako sa puwet. 1/2 lang nakakaupo, mga kapatid eh. Ilang araw yun, isa lang yun. Si Job, alis buong katawan. Hindi ko alam kung anong eksena niya. Pero you know in the Bible, nanatiling tapat si Job. Nanatili pang tapat sa Panginoon. Sabi niya pa, he esteemed the words of his mouth more than my necessary food. The lesson that I learned from Job is number 1, sometimes our sufferings are not connected or related to anything that we have done. Minsan, yung mga nangyayari pala sa buhay natin, hallelujah, yung mga pagsubok at mga trials ay hindi related sa mga bagay na nagawa natin noon. Kasi minsan pinaparusahan natin yung ating sarili. Ang dami kong nagawa, kaya nangyayari to sa akin. Si Job, faithful siya eh. Pero nangyari pa rin yun eh. Kaya minsan, naisip ko, kaya pala minsan nangyayari yung mga bagay na yun dahil tapat ka sa Panginoon. At lalo kang sinusubukan sa iyong katapatan. Hindi lahat na nangyayari sa buhay natin ay resulta ng ating mga nagawa noon. Ang iba dahil nananatili kang tapat. Tapos minsan paisip ko, ano ba naman to Panginoon? Tapat na nga ako, ganito pa rin. Yung pala, pinagmamalaki ka na pala ng Panginoon. Kay kaaway. Hallelujah! Kung ganun nga, mga kapatid, manatili kang tapat, kumawa ka dahil merong ginagawa ang Panginoon. Amen! Friends may not understand us. Yung ating mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, saka si Bildad, si Eliphaz. Ayun, basta yung tatlong yun. Ano pangalan ng isa? Si Elihu, ay yung pang-apat na yun, may isa pa. Basta yun. Si Eliphaz the Temanite, si Bildad the Shuhite, si Sophar the Naamatite. Yan, si Sophar. Hindi naintindihan si Job. Kinokondem pa nila. And sometimes, in our sufferings, in our trials, mga kapatid, minsan di tayo naintindihan ng ating mga kaibigan, kakilala. Kaya nangyari sa ito, humingang patabaran sa Panginoon. Magkasala ka, gagawa mo, mga puro mga kapatid. Pero and yet, God will always know what inside of us. Laging Diyos nakakalam kung anong meron tayo. Amen? Pangatlong bagay na pwede natin matutunan sa faithfulness ni Job, be faithful even in trying times. Mas lalo nga tayong dapat maging tapat kapag merong dumarating na pagsubok Kasi doon malalaman kung talagang tapat ka. Kasi hindi malalaman kung tapat ka kung maayos lahat. Malalaman ang iyong katapatan kapag meron nang nangyayari sa iyong buhay. Kapag meron mga pagsubok at trials, titingnan kung saan ka talaga gawa. Amen? Pangkapat, God's silence doesn't mean His absence. Alam niyo yung sitwasyon ni Job? Alam niyo yung dilemma doon, kung ano yung pinakamahirap doon? Hindi niya alam na nag-usap si Taneng tsaka si Lord. Bigla na lang, ba't nangyayari ito sa akin? Hindi niya alam yung behind. Wala siyang kaalam-alam doon. At wala ring sinabi si Lord sa kanya. Tahimik si Lord. Wala sinabi, Job, susubukin ka. Walang ganun Di ba minsan nagpipray ka, minsan humingi ka ng guidance sa Panginoon sa mga nangyayari, di mo alam, wala kang naririnig, walang instruction. Hallelujah. Pero regardless, kung wala man lang, o hindi mo alam anong gagawin, manatili kang tapat, ito ang sigurado ako, andiyan pa rin ang presensya niya. Hindi niya na kailangang ipaliwanag lahat, hindi niya kailangang instruct lahat, mga kapatid. Ang gusto lang ng Panginoon, manatili kang tapat sa Kanya. So for now, kung ano man, kung walang clear instruction, mga kapatid, for now, ang pinaka-best na gawin mo ay manatili kang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, mga kapatid, God is still there. Ito yung panglima na natutunan ko. We might fail or sin during our trials. Pwede tayong magkamali, lumagpak, habang sinusubok tayo. Yes. But God is faithful. Ay, sinusubok ako, hindi ako magkakamali. Alam niyo mga kapatid,
may mga tatawag tayong trials, di ba, sa yung mga magpa-practice. Hindi naman sa umpisa perfect agad eh. Di ba, may time na madapa yung player. Kaya nga trial eh. And there are times, kahit na hindi natin gustuin, tayo po'y nadadapa. At tayo po'y nagkakamali. Alam mo si Job, during that time, di ba faithful siya? Pero later on, yung nakita niya si Lord, anong sabi niya? Lord, I abhor myself, I repent into dust and ashes. Nakita niya yung kanyang mga kakulangan at kanyang mga kamalian. Yung nag-reveal ng ating Panginoon. And there are times, mga kapatid, hallelujah, na sa time ng pagsubok, tayo po ay hindi perfect, hindi natin nagagawa. Nagfe-fail tayo. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala tayo. Pero itong maganda, God is still faithful. Hallelujah. At hindi tayo makakalagpas doon hanggat hindi natin matutunan yung bagay na yun. Hallelujah. Lumagpa ka, sige, ulit. Lagpak na naman, ulit. Hanggang ma-perfect mo, mga kapatid. Doon tayo natututo. And we might fail. Sabi ng Panginoon, yes, nagkamali ka, nagkaroon ka ng kakulangan. Pero nandito ako, gusto kitang tulungan. Hallelujah. At iangat kita. At kapag nanatili tayong faithful, mga kapatid, sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, merong lahat yan kapalit later on. Si Job, mga kapatid, dumoble lahat. Hallelujah. No, we're not after sa mga bagay na yon, mga kapatid. Pero di ba napakasarap pakinggan kapag sinabihan tayo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the house, into the joy of the Lord. You know, isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ang faithfulness. Ang sabi doon, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung faith doon is, ang meaning doon is katapatan. Faithfulness. Ibig sabihin, yung faith, ito po ay bunga, ito po ay proseso. Minsan, noong una, hindi kapag ganun katapat, medyo nakalagpak-lagpak ka pa, mga kapatid, nagkakamali-kamali pa tayo, pero later on tayo po'y natututo. Hallelujah. At natututo tayo kung paano maging tapat sa ating Panginoon, nagbubunga yung ating ginagawa sa Panginoon. It is one of the fruit of the Spirit. At minsan hindi talaga natin kaya, kailangan natin ang Espiritu Santo na siyang manguna sa atin upang magbunga ito sa ating mga buhay. Hallelujah. Darating at darating, if we remain faithful, darating ang panahon, alam nyo ang hinahanap lang ng ating Panginoon. Ang hinahanap niya lang yung ating katapatan sa Kanya. Gaano tayo katapat sa ating Panginoon? Hallelujah. Katapat sa lahat ng ating ginagawa. Luke 18:8, I tell you that we will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Nawa, pagbalik ng ating Panginoon, maabutan niya tayong matapat sa Kanya. Pagbalik niya. Kailan kaya babalik si Lord, no? Ay, di mo na ako magpakatapat. Saka na lang ako kasi malayo pa naman si Lord babalik eh. Yung isang servant, inampas niya yung servant niya kasi feeling niya hindi pa darating si Lord eh. Ang iba kasi iniisip darating si Lord, no? Eh paano kapag kunin ni Lord yung buhay mo? Ayun lang ba yung ating pinagandaan, mga kapatid? What if, sabi ng Panginoon, isa kang, ano sabi niya dun sa mayaman? Isa kang hangal, thou fool, tonight, I will require of thee, kukunin ko ang buhay mo. Eh, hindi ka naging tapat. Patay kang bata ka. Lord, nawa, matagpuan tayo ng Panginoon na faithful. Tapat. Napakasimpleng salita, mga kapatid. Pero parang napakahirap gawin. Let that fruit of the Spirit makita sa atin. Yung ating katapatan sa ating Panginoon. Sa lahat. In everything that we do. Amen, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Can we all stand?